Isa, dalawa, tatlo, 1, 2, 3. Ang ahad, magkaiba sa wahid. Kaya hindi sila pareho na, hindi sila kagaya natin. Na. طب لما نقول الله الصمد، الصمد الذي تصمد إليه جميع الخلائق تحتاجه. Ang word na as-samad, Allahus samad, ang tumpak na salin dun ay ang dulugan. Nang ibig sabihin ng dulugan sa ating lingwahe, nilalapitan siya ng mga pangangailangan ng kanyang mga nilikha. طيب هل يعتقد بذلك اليهود والنصارى؟ Anong katanungan ng mga Yahud at mga Nasara? Sila ba ay dumudulog kay Allah sa nag-isang Diyos sa kanilang pangangailangan? E bagos niludulog nila sa kanilang mga santot, mga santa. ألم يقول اليهود أن الله فقير؟ Sa Quran, pinasinuningin ang mga Yahud. Sinasabi nila sa kanilang paniwala na si Allah ay pakir. Bakit pakir? Kasi kuripot. ما يعتقدون أن الله نزل وتعارك مع يعقوب؟ Ang sinabi niya, mababasa mo yan sa Bible mismo, sa Genesis, na ang Diyos daw ay bumaba at nakipag-wrestling kay Jacob. At natalo ni Jacob ang Panginoon. Bible yan. Sa nagbasa ng Bible, sa Genesis. At siyempre takwin, magtubo. طيب قال لم يلد ولم يولد، هل هذا اعتقاد اليهود والنصارى؟ Sunod, doon sa Suratul Ikhlas, lam yalid, walam yulad, hindi nanganak at hindi ipinanganak. Ngayon ang tanong, pinaniwalaan ba yan ng mga Yahud, ng mga Christian? Hindi ba? Ang Diyos kaya nagkaanak. Nagkatuwang tao. طيب هذا أول أصل الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة. Ngayon, dito tayo sa pangalawang haligi, panampalataya sa mga anghel. Ang mga Kristiyano, okay ba dyan? نؤمن بالملائكة ونحبهم ونعتقد أنهم عباد المكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Tayo naniwala sa mga anghel na sila ay mga mararangal na mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi sumusuway, hindi nagkakasala, wala silang kalayaan sa pagpili ng pagsunod o pagsuway. طيب وهل يعتقد بذلك اليهود والنصارى؟ لا. Pinasaraniya, ana saydul malaika عصى الله. عصى الله. نحن لا نعتقد بذلك. واليهود يكرهون جبريل. Sa Judaism din, sa panahon pa ng propeta hanggang ngayon, kinasusuklaman nila si Jibril alayhi salam. Kasi daw yan daw ang anghel na mandirigma. والله عز وجل أمرنا في كتابه قال من كان عدوا لله وملائكته وجبريل لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله ما قال عدو له قال فإن الله عدو للكافرين فدل أن كل من عاد الله أو رسول من رسله أو أحد من الملائكة فإنه كافر. Yung aya sa Suratul Baqarah, ang sino mang kalaban ni Allah, kalaban ng kanyang mga anghel, kalaban ni Jibril, tunay na si Allah ay kalaban ng mga kuffar, mga kafirin. Yun ay nagpapahiwatig na ang mga Yahud at Nasara, kasi kinalaban nila si Allah sa kanyang paniwala. Gayon din si Jibril, kinalaban ng mga Yahud. Yun ay hatol niya doon sa huliang aya, فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌ لِلْكَافِرِينَ. Hatol na ang mga taong iyan ay mga kuffar, hindi sila mga mananampalataya. طيب الأصل الثالث الإيمان بالرسل. Dito tayo sa pangatlong haligi ng ating paniwala sa mga sogo, mga propeta. نحن نؤمن بجميع الرسل ونحبهم. Tayo mga Muslim sa masapalataya sa lahat ng mga propeta at yun naman natin lahat ng mga propeta, lahat ng mga sogo. وإجماع يا إخوان من علماء أهل الإسلام كل العلماء مجمعين أن من سب رسول من المجمع على رسالته من سب رسول أو استهزأ به أو انتقص منه كفر. Ito ay ijma kung napagkasunduan ng lahat ng mga ulama na ang sinumang
nanuligsa, kumalaban sa mga sugo. Sila ay mga kumpar. هل هو راضي بعبادتهم؟ لا. طيب فيا جماعة، هل اليهود يؤمنون بعيسى وبالنبي صلى الله عليه وسلم؟ Tinano ang mga Hudyo. Naniwala ba ang mga Hudyo kay Isa, kay Jesus Christ? Kalaban nila. Bagkos. Ang mga Kristiyano, parang tinuturing na mga banal ang mga Hudyo, pero ang mga Hudyo, matindi ang pagkasuklam sa mga Kristiyano. Kasi diniyos nila yung kinasuklaman nilang si Jesus Christ. Baliktad. Na. طيب هل اليهود هل النصارى يؤمنون بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم ونبوة عيسى؟ Ngayon din naman ang mga Kristiyano. Naniwala ba sila sa pagkapropeta ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam kagaya kay Jesus Christ na pinaniwalaan ba nilang propeta? Hindi. Bakos yung kalpaniwala kay Jesus Christ. At hindi sila naniwala sa huling sugo na si Muhammad. الإيمان بالكتب. الأصل الرابع الإيمان بالكتب. Dito tayo sa pang-apat na haligi. Paniwala sa mga banal na kasulatan, mga banal na aklat. هل يؤمنون بالقرآن؟ Ano ito mga Kristiyano at mga Hudyo, naniwala ba sa Quran? Hindi. طيب. هل النصارى هل اليهود يؤمنون بالإنجيل وبالقرآن؟ Ngayon, yung mga Yahud, kunyari, naniwala ba sila sa, kunyari, sa New Testament, Ebanghelyo, naniwala din ba sila sa Quran? Hindi rin. Mayroon silang sarili. Ang mga Kristiyano, Bible ng mga Kristiyano, sabi na, dinagdagan nila yung kasulatan namin. Ano ang karagdagan? New Testament. فكيف يأتي رجل ويقول لا نكون دين واحد و تكون بيننا وبين نكون على ملة إبراهيم وإبراهيم منهم براء. Kaya, paano papag-isahin nila yung mga reliyong ito na salungatan ng paniniwala? فمستحيل جدا، مستحيل أن نجتمع. حتى اليهود والنصارى مستحيل أن يجتمعون مع بعض. Kahit ang mga Hudyo at mga Kristiyano, hindi yan pwede sila magsama. Walang ba ng mga Hudyo at mga Kristiyano? Hindi ah. ولكن يا اخوان هذه دعوه لتعطيل عقيده الولاء والبراء ومن ثم تعطيل الجهاد. Ang pag-aangking ito ng mga Muslim mismo sila ng pasimuno ng pagkakaisa puno ng mga relihiyong ito. Ito ang layunin nito ay para alisin sa mga Muslim ang aqida ng al-wala wal bara. Alisin sa utak ng mga Muslim ang aqida natin sa jihad. عشان ناخذ الدرس بس. طيب بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. نكمل ما بدأنا به من شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. Okay, tuloy natin yung ating pag-aaral ng Kitab al-Tawhid ng Shaykhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. وما زلنا في أبواب الشرك في العبادات القلبية. Dito pa rin tayo sa mga chapter na mga shirk na pang puso. Shirk may kaugnayan sa puso. عليه السلام. لا ما في. والله ما عندي. Dito sa chapter kasi nito, ang aya. طيب. بدأ المؤلف هذا الباب بآية وهي عنوان الباب، باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. Dito ang may akda ang kanyang pamagat ng chapter ay aya na ito sa Surah Ali Imran na ang kahulugan, iyon lamang ay ang demonyo na nagpapangamba sa siya sa mga katangkilik. Ay, Nagamit natin ang mga katangkilik ha? Kung ano ang tinutukoy dyan. Kaya huwag kayong mangamba sa kanila at mangamba kayo sa akin kung kayo ay mga mananampalataya. هذا الباب عنوانه باب الشرك في الخوف
وتقديره من خاف من المخلوق كما يخاف من الله كما يخاف الله أو من الله فقد سوى غير الله بالله وهذا هو الشرك. Okay, ang chapter na ito ay chapter ng shirk sa pangamba na kung saan ang sinumang nangangamba sa mga nilikha, sa isang nilikha na kagaya sa kanyang takot o pangamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, kanyang ipinantay ang iba pa bukod kay Allah. At ito ay shirk. طيب الخوف عمل قلبي حقيقته انفعال في النفس يحدث لتوقع مكروه أو فوات محبوب. Okay. Nilagay niya dito yung definition ng tinatawag na pangamba o takot. Okay? Ang kahulugan daw, ito ay gawaing pampuso. Gawaing pampuso. At ang realidad nito, ito ay ang reaksyon ng sarili o ng tao sa anumang magaganap na inaasahan niya na nakasusuklam طيب o kaya nakasusuklam o pawat mahbub أو فوات محبوب. o kaya mawala ang kanyang yung bagay na kanyang nais o gusto. Ulitin natin ha. Yung pinangangambahan niya ang na mangyayari ang anumang nakasuklam na magaganap sa buhay niya o kaya mawala, magmintis siya, di niya makamtan ang bagay na ninanais niya. Okay? Sa mga nagsusulat, inyo na lang ituwid yung ating lingwahe. طيب وكذلك تعريف آخر له توقع مكروه وهو ضد الأمن. Pangalawang kahulugan, ang pangamba daw ay yung inaasam mo na mayroong magaganap na nakasusuklam na hindi mo magugustuhan o kaya ito yung kontra sa lungat sa kaligtasan o kapayapaan o kapanatagan. طيب أقسام الخوف. Okay, mga uri ng pangamba. أول شيء خوف السر. ليه قالوا السر؟ Okay, ang una daw, yung pangambang lihim, sikreto. Bakit sikreto? طيب أن يخافه لسر فيه وهو أن يأتيه عقابه سرا لا يأتي بجيوش ولا سلاح ويصيبه ولو كان في عقر داره. أعطيكم مثال. Okay. Okay, yung pangamba daw na sikreto, yung pinangangambahan kunyari ng isang tao ang isang sikreto na darating sa kanya, halimbawa, kaparusahan na sikreto, o kaya darating sa kanya na hindi darating sa kanya, halimbawa, hindi darating sa kanya yung grupo kunyari ng mga military, mga sundalo na mayroong dalang mga armas na makakapinsala sa kanya. Kundi, ang tinutukoy ng sikreto daw, yung kahit saan siyang lugar ay magaganap sa kanya ang kasamaang ito. Kahit saan siyang lugar, yun ang tinutukoy ng sikreto. Okay, isang halimbawa daw, namin Sheikh, مثال. طيب عشان تعرفون ليه قلنا بغير جيوش ولا يأتي بجيوش ولا سلاح. ولا سلاح. الحين كثير من المشركين إذا تكلمت في الولي يقول لك لا سيصيبك بضر هذا الولي. طيب maraming mga musyrik dahil sa naniwala na may kapangyarihang makapaminsala ang isang wali. Ang tinatawag na wali, yung tinuturing nilang banal o banal na tao.
Kunyari, kung nagsalita ka, laban doon sa wali na yun, takot siya, baka may mangyayari sa'yo. Yun ang tinatawag na halimbawa ng lihim na parusa. هل جاء بجيوش ولا سلاح ولا شيء؟ Ang wali nito, wala namang dinalang sundalo, wala namang dinalang mga armas para makapinsala sa iyo. قد يكون الولي ميت Ang wali nito ko'y nakalibing na. أو يكون في قبره Sa قد libingan, يكون patay na. ميت أو يكون حي بس بعيد. O kaya maaaring ang tinuturing naman ng tao, buhay nga, pero malayo naman, wala naman dyan sa lugar mo. فيقول لك إذا ذكرت بسوء سيصيبك مرض أو أحد أبنائك. So, لو ذكرته بسوء na. إيه؟ سيصيبك مرض أنت ولا أحد أبنائك. Halimbawa, naniwala sila kapag ka nagbanggit ka ng masama patungkol dito sa mga wali nito, baka may mangyayari sa iyong kasamaan na hindi mo magugustuhan, kasusuklaman mo. قدر بس. الجن نعم إيه صح. وقال تتسلطون عليه. شايف؟ قال وحقيقته أن يخاف من غير الله أن يصيبه بما شاء من مرض أو فقر أو غيره بقدرته ومشيئته. سواء ادعى أن ذلك كرامة أو على سبيل الاستقلال، لأنه يقول له هذا الولي عنده كرامات، أو على سبيل الاستقلال، يعني يصيب من يشاء بظلم. استقلالا. إيه. استقلالا ليس بإذن الله عز وجل. بعضهم يقول لا هذا بإذن الله لكن كرامة له. كرامة. إيه. وبعضهم لا يعتقد أنه استقلالا. Okay. Ang realidad daw ng tinatawag na pangampang ito na magmula sa iba pamaliban kay Allah, kagaya doon sa halimbawang wali na dadapo sa isang tao dahil nga sa anumang mga paglabag na ginawa mo o masamang sinabi mo patungkol doon sa wali. Halimbawa, yung mga kasamaang dadapo sa iyo, yung sakit kunyari, o kaya ikaw ay maghirap, o kaya أو على سبيل الاستقلال. o kaya ikaw ay magkasakit, o kaya ikaw ay maghirap, na ito ay sa magitan ng kanyang kakayahan ng wali nito, o kaya yung kanyang kalooban. At sila ay nag-aangkin na ito ay gawain ng wali nito na bilang karama. Ang ibig sabihin ng karama, ang salin kasi sa atin ng mu'jiza at saka karama ay himala lang. Ang karama, yung mga nagagawa ng mga banal na mga tao. At yun ay maaaring kalooban ni Allah o kaya nakakagawa siya ng mga himalang ito na kapinsala, na kapagbigay ng kabutihan sa tao bilang independyente sa kalooban ni Allah subhanahu wa ta'ala, kundi sarili niyang kakayahan at kalooban. السبب ليش هذا الآن المشرك اعتقد هذا الاعتقاد؟ Okay. الآن الولي في قبره وهذا المشرك يخاف منه. إيش سبب خوف هذا المشرك من هذا الولي؟ Okay. Ano daw ang dahilan ng ganitong uri ng takot ng mga musyrik na ito sa isang wali na maaaring patay na o maaaring nakalibing na o kaya wala naman nun sa lugar, marayo naman? Anong dahilan? سببه أنه اعتقد أن لهذا الولي صفات من صفات الله عز وجل من العلم والقدرة والسمع وأن يرى ويسمع، فلذلك خافه كما يخاف الله عز وجل، وهذا هو الشرك الأكبر. Ang dahilan nito kasi yung musyrik na ito, naniniwala siya na ang wali na ito na namatay na, mayroon siyang katangian, taglay din niya ang katangian na katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa, mayroon siyang kaalaman, nakagay sa kaalaman ni Allah subhanahu wa ta'ala, kaalaman sa mga nakalingit, mayroon siyang kakayanan, kagaya sa kakayanan ni Allah subhanahu wa ta'ala na makapagpinsala. At ito, ikinapit ng musyrik na ito ang katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga wali na ito. Ito ang dahilan, kahit namatay na, ito ang dahilan ng kanilang takot, pangamba. Kaya ang takot na ito, takot na inukol nila sa wali. ولا كان لو ما يعتقد ما كان خاف زي كده.
Ngayon, kung hindi naman siya naniwala sa mga ganitong katangiang taglay ng wali kung wala yung pangamba. Kasi hindi niya, ibig sabihin, ang pinag-ulan ng pangambang ito at takot nito, paniniwala niya. Sa paniniwala. الدليل وهذا الذي كان يعتقده المشركون قديما وحديثا سورة الأنعام آية 81 يقول الله عز وجل على لسان نبيه إبراهيم وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. Ito yung dalil sa Suratul An'am number 81. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون sa Suratul An'am number 81. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم. من المتكلم هنا؟ إبراهيم عليه السلام. Ito yung salita ni Ibrahim. Paano ako mangangamba sa anumang inyong itinambal? Ang tinutukoy doon yung mga dinidiyos na pinag-ukulan ng pagsamba ng mga musyrik. Sa anumang itinambal ninyo. Samantalang hindi naman kayo natatakot na kayo ay nagtambal kay Allah subhanahu wa ta'ala ng mga Diyos na ito na wala namang patunay na ibinaba si Allah sa inyo. طيب Yan ang dalil. فالمشركون يعتقدون أن هذه الآلة تستطيع أن تصيب بضر وأنها تنفع وتضر وهذا لا يكون إلا لله لذلك يخافون من هذه الآلهة. Kaya ang dahilan ng kanilang pangamba, takot sa mga dinidiyos nilang ito, bilang ang mga wali, yung mga tinuturing na mga banal na mga tao, mga awliya. Plural ang tawag sa atin, mga awliya. Ang mga wali, dahil nga sa ang pinagmulan nito, yung kanilang paniniwala. الآية الثانية نعم. في سورة هود المشركين قالوا لنبي الله هود إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. يعني هذا الكلام اللي أنت جاي تقوله سببه جنون أصابتك به آلهتنا. سورة هود. نعم. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون. نعم. إن نقول. من المتكلم هنا؟ المتكلم قوم هود المشركون. قوم هود. المشركون. نعم. Sinasabi ng mga musyrik na mga kababayan ni Hud. Okay? ما معنى اعتراك؟ إلى اعتراك جنون أصابك جنون. Okay. Yani Sinasabi ng mga musyrik na kayo ay mga dinapuan lamang, ikaw ay dinapuan lamang si Hud. Ikaw ay dinapuan lamang ng pagkabaliw. Dahil sa mga Diyos namin. Sinabi niya, si Hud. Kala Hud yani, kala ini ushadullah. Naam. Sinabi ni Hud, ako ay tunay na pinasasaksi ko sa Allah at sumaksi kayo. Pinasasaksi ko sa Allah at sumaksi kayo o kayong mga musyrik na ako ay bari. Ito naman sa ating al-bara. Ako ay bari. Ako ay inosente. Wala akong kinalaman. Yun ang ibig sabihin. Sa anumang inyong itinatambal. Anumang inyong itinatambal kay Allah. Namin, Sheikh. طيب. وكذلك في سورة الزمر كانوا مشركين قريش يهددون النبي صلى الله عليه وسلم بآلهتهم. سورة الزمر آية 36 يقولون فقال الله عز وجل أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه يخوفون بالمشركين. رقم 30 رقم 36 36 آخر أليس الله بكاف عبده
أي ويخوفونك بالذين ويخوفونك بالذين من دونه اللي هم وما يضلل الآن. الله فما له من هذا. Hindi ba siya Allah ay nakasasapat? Sapat na siya Allah para sa kanyang alipin. Wa yukhawifuna billadina min duni. Sila ay tinatakot kanila o pinangangamba kanila ng mga sa pamagitan ng mga, ibig sabihin yung mga Diyos-Diyusan na maliban pa kay Allah. At ang sino mang niligaw ni Allah, walang makapag-gagabay sa kanya. حكم هذا يا إخوان Okay. حكم هذا الخوف خوف السر. Okay. Ano daw ang hatol dito sa sikretong pangamba? Pangamba o takot na sikreto. Na. شرك أكبر. Malaki siyang shirk. ليش؟ لأنه جعل لهذا الذي يخافه صفات من صفات الألوهية. قلنا العلم والقدرة والسمع. Ang dahilan, sapagkat inilagay niya sa kinatatakutan niya ito ng katangian na katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala, yung katangian, kakayanan, kudra. من صفات عفوا الربوبية العلم والقدرة Ang kudra at saka yung ilm, ito yung mga sifat ni Allah subhanahu wa ta'ala ng rububiyya na. Sa sinabi ka kanina, kung sino man ang iligaw na ni Allah, balikan mo lang yung gusto ko lang matanong. Kasi bakit kailangan niya magligaw? الأخ الشيخ يسأل عن الآية التي قرأناها وما يضلل الله فما له من هاد. لماذا والله سبحانه وتعالى يضلنا؟ لماذا؟ الله عز وجل يبين الحق، لكن الذي يتعالى على الحق يزيده الله ضلالا. قال الله عز وجل والذين اهتدوا زادهم هدى. لكن هذا أصلا لا يريد أن يسمع الحق. يعني أنا بعطيك مثال، لو جاء واحد سألك قال لك أريد المكتب الفلاني، فقلت له روح كذا، قال لك لا هو كذا، فأنت تقول له لا روح كذا، يقول لك لا هذا المكتب هناك. أنت ايش تقول له؟ تقول له خلاص روح، انك تقول له خلاص روح. فهذا يزيد ضلال ولن يصل. Yung katanungan mo, Brad, kasi connecta. Dahil, Yung tao ang naliligaw. لأن شوف الله عز وجل عدل. قال الله عز وجل يقول وما كنا مؤدبين حتى نبعث رسولا حتى تقوم الحجة على فلان إنه هذا هو الحق. طيب فلان تكبر على الحق وتعالى عليه فيضل فيزيده الله ضلال. Okay, yung katanungan mo kasi, kapatid, konektado yan sa ating aqida na ang tao mayroong kalooban, pagnanais. At sa Quran, si Allah mayroon ding pagnanais. Okay. Oras ng isang tao nagkaroon ng pagnanais sa isang bagay, ibig sabihin, binigyan ka ng kalayaan. Pagnanais sa isang bagay, bigyan ka rin niya ng pagkakataon na magawa ang isang bagay na yun kasi kalooban niya. Yun ang ating paniniwala. Ninais mo ang kasamaan, bigyan ka rin ng pagkakataon ni Allah na gawin ang kasamaan kasi ikaw nagpasimula noon na nagnais. Ibig sabihin, niloob niya na magagawa yun na magagawa mo ang bagay na yun. Kaya kung minsan ang iba nagtataka dito sa mga aya sa Quran na siya lang ang nagliligaw. Sila ang nagliligaw. Siya ang nagliligaw doon sa gustong maligaw. Yun ang tinutukoy doon. Sa ganawa niyang halimbawa. Halimbawa, nagtatanong ka, saan yung opisinang ganito? Tinuruan ka niya ng tama. Ito yung daan, doon. Tapos ikaw nag-insist, ay, hindi doon. Dito. Ito ang susundin ko. yun ang isang halimbawa. Kaso lang, kung tutusin, ang mga kalaban ng Islam, ginagamit nila ito na sinasabi nila ito yung mga ayat sa Quran na mga salungatan. Pero konektado kasi yun sa ating aqida na ang kalooban natin at kalooban ni Allah yan ay nagsasama. Pero sa ibang aqida, kunyari, sa ibang aqida,
Halimbawa, yung mga Jabriya, ang Jabriya, sa kanilang paniwala, ang tao, walang kalooban, si Allah lang. Sa mga Kadariya naman, akala doon mga Kadariya, ito yung mahabang usapin, kaibahan ng Kadariya at sa Jabriya, yung bagay na yan, siya nga pala, kaso lang, kung ipapakinig ko kayo sa lecture, napakahabang mga lecture kung ilang oras. Yung mga bagay kasi na yan, sa mga medyo masipag na makinig, hanapin nyo ito. Hanapin nyo ito. Maraming ilang videos na ito? إيه. 37. 37. Bawat lesson yan, tig-isang oras. Kaya sabi ko, yung medyo masipag. Kailangan yung sas ng bigyan ng oras. Yung medyo masipag. Doon makikita mo yung mga paliwanag patungkol doon sa mga pagnanais ng tao, pagnanais ng Allah, ano ang akida ng Ahlus Sunnah wal Jamaa, akida ng Jabriya, akida ng Qadariya, yung kaibahan ng ating paniwala sa al-asma wa sifat. Okay, ya Sheikh, نستمر. طيب. النوع الثاني يا اخوان من الخوف الخوف الطبيعي. Okay, yung pangalawang uri ng pangamba o takot, yung natural na pagkatakot. طيب مثل الخوف من عدو او سبع او حرق ونحو ذلك. Ang halimbawa niyan, yung pagkatakot halimbawa sa kalaban, pagkatakot sa mga mabangis na hayop, o kaya pagkatakot sa bawal, او حرق harpa, o kaya yung sunog, او حادث سير o kaya ونحو yung ذلك. mga aksidente. Na. طيب وهذا لا يذم وهو الذي ذكره الله عن نبيه موسى عليه السلام في سورة القصص. Ang pagkatakot daw na ito ay walang anuman, walang problema dito, kagaya sa pagkatakot na binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala, na pagkatakot ng propetang si Musa alayhi salam. قال فأصبح خائفا يترقب. Sabi sa Quran, si Musa ay natakot, mamanatarakub. يعني يراقب الأمر وكذا يخاف أنهم يلقون الضغط عليه. إيه. Yatarakab, si Musa ay natakot. Yatarakab, ibig sabihin, kasi nagmamatiyag siya sa mga sundalo ni Paraon, baka siya ay mahuli. وكذلك قول موسى عليه السلام ففررت منكم لما خفتكم. Binanggit din ni Musa alayhi salam, ako ay tumakas sa inyo nang ako ay natakot sa inyo. إيش Siya ضابط؟ tumakas. وهذا الخوف له ضابط انعقاد أسباب الخوف. ضابطه انعقاد أسباب الخوف، يعني في أسباب حقيقية للخوف. طيب فإن لم تنعقد أسبابه يسمى جبن وليس خوف. Okay. وهذا مذموم وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه. Ang babit, panuntunan, pamantayan ng takot na ito, kinakailangang umiiral ang dahilan ng takot, pinagbulan ng takot, na realidad siya, realidad na kinatatakutan. Okay. Ngayon, kung hindi ito umiiral, hindi ito, ang tawag dito ay jubun. Yung Imaginary. kabalik na ng matapang, ano nga sa ating lingwahe? Duwag. Okay, duwag. Na. طيب وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه. هذا خوف طبيعي، هذا لا يذم فاعله. طيب هناك خوف محرم النوع الثالث، القسم الثالث، takot na ipinagbabawal, haram. وهو أن يخاف من مخلوق في امتثال واجب أو البعد عن المحرم. Okay. At ano itong takot na haram? Ito yung pagkatakot sa isang nilikha lamang na kagaya mo. Dahil sa kinatatakutan mong sumunod sa obligado, sa obligasyon, tungkulin, o kaya yung paglayo mo sa mga ipinagbabawal. طيب Tatakot ka sa mga tao. Kaya kailangan mong gawin ang haram.
dahil nga sa takot mo sa kanya. مثل هذا يا إخوان يأتي رجل ويرى منكر ويريد أن ينكره ولكن يخاف من الناس. Okay, isang halimbawa, nakita mo yung nakasasama dyan sa lugar mo. Wala ka namang kakayanan na magsalita para ituwid ang mali. Bakit ka di ka makapagsalita? Kasi natatakot ka sa tao. Na. أو يخاف أن يفعل أمر مثلا الدعوة إلى الله حتى يخاف من أن يدعو إلى الله فيلقى القبض عليه. فذلك هذا من الخوف المحرم. Ganyan naman kunyari, natakot na makapagda'wa. Kasi kung magda'wa siya, baka siya ay hulihin at ikulong. Ito yung takot na ipinagbabawal. طيب لو مسكنا واحد قلنا له يلا يا تفعل هذا المحرم أو نقتلك، هل هذا يكون خوف محرم؟ Okay, isang halimbawa daw kunyari, hinuli. Hinuli ang isang Muslim. Gawin mo itong haram. Kung hindi mo gawin, papatayin ka. يا أخوان هل يعد هذا خوف؟ نقول أن هذا خوف محرم؟ Sa yung takot sa police dito sa buong isa gabi. Sama yun, sir. Realidad yun ang pagkatakot. Walang problema. Pero Ustad, pwede kaso lang ang niya Ang niya. Kasi maano pa man يمكن أن نفهم ولكن يعتمد على النية. هل يعد خوف محرم؟ May tuturing ba raw na haram na pagkatakot yun? Kasi ano, benefit siya eh. Hindi. Yung halimbawa niya kanina yung sinabi niya. Hindi yung sinabi niya pa natatakot sa pulis. Yun yung sinabi niya. Yung hinuli ka, gawin mo ang haram. Kung hindi, papatayin ka. Hindi. Kasi may yung consequences is yung buhay niya. Ah. Yung kabayaran sa sarili. Kasi threatened siya eh. ليس محرما لأن العاقبة الوفاة الموت. طيب شوف هذا لا يعد خوف وإنما يعد إكراه. يسمى إكراه وليس خوف. Okay. Ang pangatlo daw na ito, hindi siya maituturing na takot, kundi ito ay pamimilit. Pamimilit. إيش الفرق بين الخوف والإكراه؟ الإكراه يكون إكراه حقيقي إذا توفرت فيه 3 شروط. Okay, anong kaibahan daw ng takot sa pamimilit? Ang pamimilit, maituturing na pamimilit kapag mayroong 3 kondisyon. أول شيء أن يكون المكره قادر على إنفاذ ما هدد به. Unang-una daw na kondisyon na ang namimilit, yung tao namimilit, mayroong kakayanan sa kanyang ano tawag dito? Mayroong kakayanan sa kanyang pananakot sa iyo na gagawin niya. May kakayanan gawin niya yung kanyang pinantatakot sa iyo. Yung kanyang banta. Banta pala eh. الثاني أن يعجز المكره المكره من التخلص من التهديد، ما يقدر يشرد، ما يقدر يسوي أي شيء. Okay, pangalawang kondisyon daw na ang pinipilit walang kakayanan na labanan doon ang nagbabanta sa kanya yung namimilit. طيب الثالث أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان، يعني ما فعل هذا الفعل إلا بسبب الكراهة. Okay. Ang pangatlo daw na gawin niya yung bagay na yon na ginagawa ng namimilit na alam niyang mayroong kakayanan sa kanyang banta, may kakayanan, pero ang kanyang puso panatag, ang kanyang pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. طيب وألا يتجاوز ما أكره عليه. At huwag niyang pasobrahan kung ano yung ipinilit lang sa kanya. Alam niyo ba ano pasobrahan? Ano lang pinagawa sa kanya يون okay. طيب هذه هي شروطه فيصبح ليس خوف وإنما يصبح إكراه. الخوف المحرم الآن أنا أمامكم رأيت منكر
ما أقدر أنكره، أخاف أنكم تلوموني. لكن الإكراه لا، يمسكني شخص ذو قدرة ولا أستطيع أن أفر فيقول افعل ذلك، كما فعل مع من؟ عمار بن ياسر. Okay. Kaya itong mga pamimilit, itong kondisyon na yan existedo, kagaya sa ginawa kay Ammar bin Yasir. Ang namimilit, alam may kakayanan. Sa aman na Ammar bin Yasir, walang kakayanang kontrahin o labanan ang namimilit. Pangatlo, nandoon ang kanyang paniniwala. تعرفون Salita قصة ka. عمار بن ياسر؟ Alam nyo ang kwento ni Ammar bin Yasir? كفار قريش إيه ألقوا القبض عليه وقالوا ورأوا حشرة، قالوا قل أن هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم. Al-Hasa. على حشرة، Al-Hasha? حشرة تمشي، نعم نعم إيه دودة. نعم. فقالوا قل أن هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم. فما زالوا به يعذبونه حتى قال، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، فقال فعلوا بي كذا وكذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن عادوا فعد لما قلت. فأنزل الله عز وجل الآية في سورة النحل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الآية رقم، خليها نطلع عجل. Ito, sa Surah An-Nahl, nakita nyo? وَمَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ بَعْدَ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ. Ang sinumang nagkafir kay Allah pagkatapos ng kanyang pananampalataya, ibig sabihin yung mga nakmurtad, maliban, ito yung exemption, maliban sa pinilit habang ang kanyang puso ay panatag sa pananampalataya. Aya sa Surah An-Nahl. Ang kwento kay Ammar bin Yasir, hinuli siya ng mga musyrik at pinipilit na itong insekto, sabihin mo, itong insekto, si Muhammad. Si Muhammad, insekto. Ngayon, napilitan siya na sabihin yon. Kaya pinakawalan siya. At pumunta siya sa propeta na umiyak at kinuwento yung pangyayari at sinabi sa kanya ng propeta, kung muli nilang gawin, muli mo rin gawin, sabi niya. Ulitin mo rin. Kung pinilit ka, ulitin mo rin. Kaya ito ang dahilan ng pagkababa ng aya na ito. طيب. النوع الرابع من الخوف، الخوف من وعيد الله الذي توعد به العصاة، وهذا أعلى مراتب الإيمان. Okay, yung pang-apat daw na pang-apat daw na takot, yung takot sa ipinangako ni Allah o ipinangako, yung pinangako dito, yung ibinabala ni Allah subhanahu wa ta'ala na kaparusahan sa kanyang sa mga aliping pasaway, yung mga sumuway. Sa mga sumuway, at ito ang pinakamataas na antas ng iman. أعطونا يا إخوان أمثلة عليه. الله عز وجل يقول ولمن خاف مقام ربه جنتان. هذا هو، نعم، هذا هو الخوف اللي هو الخوف من وعيد الله، وهو أعلى من مراتب الإيمان. وكذلك فأما من خاف واتقى، لا، Yung unang aya na binanggit niya, ang sinumang natakot kay Allah subhanahu wa ta'ala, para sa kanya ang dalawang jannah. Palimanda jannatan? هي جنتان من ذهب وجنتان من فضة. Paraiso ng ginto at paraiso ng silver. وقال الله عز وجل وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. طيب، ولمن خاف مقام ربه جنتان.
Wa man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Ang sinumang nangamba o natakot sa pagharap sa kapanginoon niya at pinagbawalan ang kanyang sarili. Ipinagbawal sa kanyang sarili ang hawa. Ang hawa sa tausog. Alam mo, ginagamit sa tausog ang word na naksog, di ba? Hawa. Pagnanasa. Ang hawa, ginagamit din? Hawa, napso. Napso. طيب وقيل هذه السلف يقولونها لا يعد خائفا يعني من الله عز وجل من لم يكن للذنوب تاركا. Okay. Dito sa pangatlo nito, di ba, nabanggit natin ito ang pinakamataas na antas ng iman. Natatakot tayong sumuwi kaya ang subhanahu wa ta'ala kasi inasam natin yung kanyang babala ng mga parusa. Kaya sumusunod tayo sinuutos at umuiwas sa mga pinagbabawal. At hindi daw maituturing na natatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala ang sinumang hindi nag-iiwan ng yun, kasalanan. Na. والدليل يا اخوان شوفوا الشخص لما ينزل يسير في الشارع تجده يخاف من السيارات فينظر يمين ويسار ولا يتجاوز حتى يعلم انه يستطيع ولا اذا كانت به سياره ما يتجاوز. هذا ليش؟ خاف ان هذه السياره تاتي وتصدمه فتحدث له اما وفاء او كسور. فالذي يخاف من الله عز وجل تجده مثل هذا الرجل. نعم. ما شاء الله. مثل حقيقي. Tingnan yung pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala, binigyan niyang halimbawa, kagaya sa isang tumatawid sa kalsada. Dahil sa natatakot siya na mabangga siya, titingin mo ng kaliwa kanan, siguraduhin niyang hindi siya mabangga. Ang isang taong natatakot din kay Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay parabang lagi siyang conscious sa kanyang mga kinikilos. Baka mayroon siyang malabag, magawa niya yung mga ipinagbabawal, hindi niya ginawa yung anumang iniutos na. وكل مسلم يا اخوان عنده خوف من الله لكن يزيد وينقص كالإيمان. فمنهم من خوفه من الله منعه حتى من المباحات خشية أن يقع في المحرمات. ومنهم من خوفه من الله لم يمنعه من شيء حتى غرق في الكبائر. قف. وكل مسلم أعيدا؟ لا. نعم. وكل مسلم يا أخوان في قلبه خوف من الله ولكن هذا الخوف يزيد وينقص مثل الإيمان. Okay, bawat Muslim ay may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaso nga lang, ang takot na ito, dahil ang ating tinatawag na iman, nadadagdagan at nabawasan. Nadagdagan ito sa ating mga pagsunod sa mga pagkalima natin o mga ibadat, yung mga mabubuti natin mga kawat, nababawasan din naman siya sa mga pagsuway na ating nagagawa. Ano yun? قال 40 سؤال قال كنا ولا ندم. طيب خلاص كذا انتهينا. ان شاء الله نبدا الاسبوع القادم في الادله التي استدل بها الامام محمد بن عبد الوهاب في هذا الباب. Okay, dito tayo daw tapos sa ating aralin at inshallah sa sunod tatalakayin natin ng isa-isa itong mga dalil na ginamit ng Sheikhul Islam rahimahullah dito sa libro. طيب كيف ازيد من الخوف؟ Ngayon, paano daw ang pagpapadagdag ng takot kay Allah? اقرا في الايات والاحاديث التي تتكلم عن الوعيد. Okay, magbasa daw tayo ng mga ayat at mga hadith na nagsasalita patungkol doon sa babala ni Allah na mga kaparusahan. وتعلمون اعظم شيئين يدخل الناس النار الفرج واللسان. At alam ba niyo mga kapatid na ang dapat na pinakaingatan ng isang tao daw na wag siyang magkamali yung kanyang tila
at yung kanyang ari. Bakit? Just another part. النظر إلى الحرام. Okay. Yung pagtingin sa mga haram. هذه شهوة في الإنسان. طيب. ويعني تجعل يفعل أشياء كثيرة منها النظر في الحرام. Kabilang dyan yung pagtingin sa mga haram. Kasi yun ang simula ng pagnanasa. Tingin. الزنا سبب الفرج. Ang zina, ari yun, di ba? وهذه من الشهوات القوية جدا في الإنسان. فلذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة بعدي على الرجال أشد من النساء. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam binanggit na niya na ang pinakamatinding pagsubok sa tao ay ang babae. طيب ما شاء Sa tayo mo, ba? Di ba wala? Para naisip ko lang. Yung mga Muslim din ba na Muslim, di ba sa atin? Yung mga, sa mga teres ba, yung mga may mga multo-multo. May mga multo. Tapos, di ba, yung mga makukulit na multo. Tapos, yung Muslim tayo, nagpapamatay, kagard na arrest. Saan mo siya pinipatenta? Yung Muslim na yun naniniwala sa mga multo-multo? Kasi meron ka na sa atin, sa culture. Kinama sa kalaklo kasi mga Muslim sa Mindanao naniniwala sa mga multo. Di ako, sabi na. Tinatawag na lutaw. Kasi meron sa limin na yu'minun na bil khurafat ng kalapid yan na bil Pilipin. كنصارى يؤمنون هل تعرف الأشباح؟ الميت إذا مثلا الإنسان إذا مات أنه يرجع شبحه يرجع. هذه كلها أخذناها من الأسباب إيش؟ الغير شرعية للخوف. كيف تخاف من هذا الشيء؟ طيب nakuha na natin ito, yung matatakot ka dito sa mga hindi realidad. Hindi realidad kasi yun ay mga kwan. الذي يؤمن بهذه الخرافات يخافون من الأشباح مثلا ما حكمه؟ يخاف من الأشباح. طيب خوفه من الأشباح هذا يخاف منهم في ماذا؟ يعني هل إنهم لهم تصرف مستقل أم يؤذونه بمشيئة الله؟ أنهم سبب في الأذية فقط، مثل اللي يخاف من الجن. في ناس عنده خوف رهيب من الجن. الخوف من الجن أمر طبيعي، خوف من الخوف الطبيعي، لكن في ناس عندهم الخوف زائد. ليش؟ أنه ثبت بالدليل أن الجن يضرون. الله عز وجل يقول: وما هم بضارين به من أحد. لكن ضرر الجن نعلم أن الجن لا يستطيعون أن يضرون استقلالا، ولكن ضررهم بإذن الله عز وجل. فهذا خوف طبيعي. بالنسبة للي تقول مثلا أشباح إنه روح الميت تخرج، طيب هل هذا صحيح؟ هذا لا، خطأ وسبب غير شرعي. طيب عندنا الأسباب الشرعية، إذا كان يعتقد فيه استقلالا هذا شرك أكبر، إذا كان يعتقد أنه مجرد سبب فهذا شرك أصغر. أما الجن لا، الجن سبب طبيعي للخوف، لكن إذا اعتقد أن الجن ينفعون ويضرون استقلالا شرك أكبر. Yung tao yun na sadya na ulakas. Ibigay ko lang ang pinakabuod sa kanyang sinabi ng paniwala sa multo, ikumpara doon sa mga jinn. Ang multo, hindi siya realidad. Hindi siya realidad. And kung naniwala ka, patungkol doon sa mga jinn, yung sakom nakuha na natin, ang jinn, realidad na maaaring nakakapinsala sa mga tao. Pero nilinaw dito sa Quran, na ang mga jinn na ito hindi nakapinsala doon sa mga sumasampalataya. Okay. Ngayon, kung sa multo na ito, naniwala ka na ang mga multo na ito ay nakapinsala ng independyente sa sarili niya, hindi sa kalooban ni Allah subhanahu wa ta'ala, alam na natin, ang hatol doon ay malaking shirk. Kaya kung ang sa Muslim na natili sa ganung paniniwala, naniwala pa rin siya sa mga multo-multo, yun ay wala,
nakagawa talaga siya ng kasalanan. Shirk. Bagko shirk ang kanyang kasalanan. الخوف من الأشباح هذا خوف غير طبيعي فهو شرك أصغر لكن الخوف من الجن خوف طبيعي. Samantalang ang pagkatakot dito sa mga jin, may tuturing na natural na pagkatakot, kagaya sa pagkatakot sa mga taong namiminsala, sa mga mababangis na hayop, sa mga aksidente, realidad sila. Kasi umiiral ang mga jin. Pero itong mga multo, hindi siya natural, hindi siya realidad. Pamahiin lang siya. Ano tawag dito? Katang-isip lang siya. Pwede mag-question mo na ako, friend. Yuri de Yasal. طيب خلي Pero na ako yung question. Actually, dalawa yung question ko. Yung isa yung sa kanina, sa Abraham. Yung isa yung nagawin dito. Pero since yun na lang sa Abraham. Sa yung kung doon sa mga tao sumang-ayon, naniwala, or yun nga, nag-agree nga doon sa Ang masaklap, ang nagpasimuno dyan na mga leader ng mga Muslim. kaya ako, yung focus ng kahit tayo, يا شيخ سؤال متعلق بتوحيد الأديان بالإيمان الإبراهيمي. نعم ممتاز. ما حكم للذين وافقوا على هذا المبدأ؟ أنا أبغاك تقول لي أنت الحكم لما أنا أجي أقول أنا زي المسلم مثل اليهودي مثل النصراني، هل هذا كفر أم يعني منكر بس مجرد منكر؟ كفر. لأنه كيف أقول إن الله ثالث ثلاثة؟ الله عز وجل يقول لي، يقول تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. الله عز وجل يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. كيف أنا أجي أقول لا النصارى مسلمون؟ الله عز وجل يقول عن اليهود ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، وأنا أجي أقول لا اليهود مسلمون. الله عز وجل يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لا يوجد إلا الإسلام هو الدين الصحيح فقط. هذه كلها الذي يعتقدها على المسلم أن يعتقد بطلانها. Kaya pinakabuod sa sinabi ni Sheikh, nang sumasangay doon sa paniniwalang yun, at ito ang malaking problema yan, kasi napakaraming mga Muslim talaga, bansa ba naman? Ano pa si Muno yan? Napakarami talaga ang sumasangayon dyan. Ang sumang-ayon dyan, ang hatol, kufur talaga. Bakit? Bakit? Nilinaw na ni Allah subhanahu wa ta'ala, pag sinang-ayunan mo ang kafir na paniniwala, ano ko, ganon? Tinalikuran mo ang Islam. Paniwalaan mo na Islam, ang Islam, pag-isa ng Islam at mga musyrik, hindi po pwede. Hindi po pwede. Halimbawa, yung mga Krisyano naniwala na si Jesus Christ ay anak ng Diyos. Matindi ang salita dito ng Allah. Takado samawato yatafattarna minhu wa tanshaqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Halos, parang ganyan, halos ang mga langit ay magkakabitak-bitak at ang lupa ay mabiyak at ang mga kabundukan ay ano tawag dito? Sasabog, babagsak. Anong dahilan? An da'aw lirrahmani walada. Dahil nga sa nanawagan sila, naniwala sila, nag-aanyaya sila na ang Rahman, na si Allah subhanahu wa ta'ala ay mayroong anak. Yan ay kontra doon sa Trinity. Kaya sa ating pananampalataya bilang mga Muslim, sa palatayanan natin na hindi pwedeng makipagkaisa sa iba pang mga pananampalataya. Magtanong ko sa Bitcoin ba yun? Ano yung kung saan yung mga Diyos saka yung mga Muslim, parang isang area lang yung kung saan sila nagsara. Ano ba yun? Kasama ba yun sa yung pagsabi na parang nag-isa lang sila? So yun nga ang kanyang katanungan. Doon sa anong bansa yun? Pero yung sa nangyayari ngayon yung nagsasara sila doon sa doon sa area.
Muslim Brazil na bawisa. At yung sa Israel, Sa Al-Aqsa, sa Jerusalem. Di ba, ano yun sila, parang yung mga Muslim nagsasala, tapos yung mga Jew naman, doon sila nag-pray. Ay, iba naman yata. Iba naman ang lugar ng mga Hudyo. Iba naman. Iba naman ang lugar ng mga Hudyo. Iba rin ang kuwan ng mga Christian. Pero May sila na doon parang unity of kahit doon sa area. Mayroon bang ganon? O kasi wala na doon. Pakita mo sa pinayunity, parang Isang lugar, ang mga Kristyano to, ang mga Hudyo. Hindi, yung Mayroon bang ganon doon sa Jerusalem? Iwalay na din sila, pero parang may division. sa community. Sa community, pero may outlet naman sila. Hindi naman Yung isang masjid talaga yung sinasabi kasi, yung pinag-combine nila, yung ginawa sa, hindi na natin yan yung Muslim bansa, yung pinagsama nila yung which is nag-agree sila doon. Na pagpapatayo ng tatlong na yun. Tatlong simbahan talaga yon. Simbahan ng mga Kristyano. Intact na yung floor, nandun na sila ba? Tandaan kasi sinasabi. طب عشان بس نغلق النقطة. فلذلك الناقض الثالث من نواقض الإسلام من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم. العلماء كلهم كل علماء الإسلام يقولون بكفره. ليه؟ لماذا قالوا بهذا القول؟ لأن الله عز وجل قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فأنا أجي أقول لهم هم كفار. أنا إيش أسوي كذا؟ رديت قول الله عز وجل. يعني هذا القول من الله غير صحيح. شوفوا كيف الجريمة وقوة المنكر. الله عز وجل هو الذي ذكر لي إنه هذا كافر. الله عز وجل ذكر لي إن اليهود كفار. أجي أنا أقول لا مو كفار، أو أقول لا والله، أو شك في كفرهم، أقول والله ما أدري هم كفار أو مسلمين. الله عز وجل آية صريحة تقول إنهم كفار، أجي أنا أقول إنهم لا مسلمين. أو صحح مذهبهم، أروح أنا أقول لا مذهبهم أصلا صحيح لأنهم يقولون كذا ويقولون كذا. طيب الله عز وجل قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. أجي أقول أنا دين إبراهيمي أدخل فيه اليهود والنصارى. الله عز وجل هو الذي ذكر هذا الأمر. فأنا لما أرد هذا القول أكذب الله عز وجل، وهذا كفر أكبر. لذلك قالوا من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صح مذهبهم كفر. فكل من يدعو إلى حوار الأديان أو يعمل عليه أو ينشره فهو كافر. Dito sa pangatlong nawaqidul Islam, pangatlong nakasisira ng Islam, na ang sino mang hindi niya itinuring na kafir ang isang kafir o ang mga musyrik, siya ay kafir na rin. O kaya kahit nag-alinlangan ka lang ng kanilang pagiging kafir. Kunyari, tinanong ka, ano sa palagay mo mga Kristiyan? Sila ba'y kafir? Hindi. Ay, parang hindi rin. Manampalataya din sila. Nag-alinlangan ka, nawala ng bisa na rin ang iyong pagiging Muslim. Bakit? Yan ay napagkasunduan ng lahat ng mga ulama. Kasi sa Allah subhanahu wa ta'ala, hinatulan na silang mga kupar. Ang mga Yud sila mga kupar, ang mga Nasara ay mga kupar. Tapos, ibig sabihin, ikaw, tinanggihan mo kung ganon ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang hatol doon sa mga nag-alinlangan, kahit nag-alinlangan, o kaya tinuring mong tama ang kanilang paniniwala, ay kafir. Kaya, yung mga nagpapalaganap ng kaisipang pagkakaisa ng mga relihiyon, ano yung term na ginamit? Ecumenical, pagkakaisa ng mga relihiyon, at marami yan maging sa Pilipinas. Yung Arsobispo ng Manila, dati nasa Quiapo pa kami, nagpapadala ng sulat sa Islamic Center. Kasi nagpapadala din sila ng mga seminaryan. Mga seminaryan, kasama pa pala nila yung mga professor nila para magpasok sa Islamic Center. Tapos, nagpapadala ng sulat yan na sumali ang mga Muslim sa tinatawag nilang sa kanilang ecumenical. Kaya ang sinumang nag-anyaya daw sa ganitong mga pagkakaisa ng mga reliyon na ito, kahit mag-angkin siyang Muslim, siya ay isang kafir. هذا والله تعالى
Naging correspond. So yung mga Muslim na pumunta doon, parang maamin. Wallahi, malaking fitna talaga siya sa mga Muslim, lalong-lalo yung mga Muslim na mga ignorante. Alam naman natin, lalong-lalo sa mga non-Arab, mas matindi. Saan nagsimula ang yan sa mga Arab? Okay, mga kapatid, mag-ready na tayo. Punta na tayo sa masjid.